Amen. Ayan po, magandang gabi po sa bawat isa at sa mga nanonood po sa online, sa live po natin. Magandang gabi, umaga, tanghali at nasa iba't ibang lugar po natin mga kapatiran. Have a blessed Thursday po. Welcome po muli sa Dulos for Christ family. Ayan po, kay Mickey sa Amerika, Brother Paz sa Philippines, Sis Teng sa Japan, Sis Annalie, Sis Yumi sa Japan, Sis Rhea sa Philippines po, Sis Anna sa Japan, si Brother Joshua, good evening. How are you? Good evening. Good evening ba sa Nigeria? Afternoon. Good afternoon. Good afternoon, Brother Josh. Good to see you here. Here. Good to see you here. Yun lang po. Wala no. Ayun, good evening. Sis Jacqueline sa Hong Kong. At sa iba po pong nasa ibang lugar. Ano po? Meron po tayo mga kapatiran nasa Canada, at nasa saan pa po ba? Ayun po. Sa mga manunod po, no, na nasa ibang lugar, have a blessed Thursday po. Muli, you are welcome dito po sa Homie Christ. Dulos for Christ pala po. Dulos for Christ family. 8:30 po. Every Thursday, 8:30. Welcome po ang bawat isa. At salamat po, no. We are busy and lahat tayo may pinagdadaanan na karamdaman. Ano man to. Pero salamat sa Diyos, ano po. We are here to grow to more deeper to God, no? Alamin natin kung sino ba talagang ating Panginoon sa buhay natin. At tapos magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya, no po? To seek God, to know Him, makilala pa siya ng masigit pa sa pagkakaalam natin. Ano po? Yung salita niya ang magpapahayag nito sa atin. At sa pamamagitan po ng ating messenger today, nagagamitin po ng Panginoon. Salamat sa pagtugon niya kahit na busy siya araw-araw sa ministry na pinagkaloob sa kanya ng ating Panginoong Jesus. Pero andito siya. Free daw po siya ngayon. Kaya intentional siya po yung mismo. Sabi niya, salamat po sa Brother Pastor Ramel po ang ma-exhorter natin tonight. At handa po natin ating mga puso, ating mga tenga, ating ballpen, ang ating notebook to hear the word of God. At tiyak po, mag-uusap ang Panginoon sa bawat isa sa atin. At ito'y magtatanim sa ating mga puso. At tutulungan tayo ng banal na Espiritu na ito'y ating isabuhay. Araw-araw aayusin, babaguhin niya tayo. Amen po. Pakilid po ng prayer. Kasi Can we ask Brother Joshua to lead us in prayer? Are you available? Can you unmute, Reverend Joshua? Brother Joshua. Amen. Okay, thank you very much. Thank you for the opportunity. Okay, let us pray. Father, we thank you. Hallelujah. We give you glory, Lord. We bless your holy name. Thank you, Lord Jesus, for the opportunity you've given to us to fellowship with you. Lord, we say thank you. We return all the glory to you. We exalt you. Blessed be your name. There is none like you. Lord, even as we gather, oh Lord, to fellowship with you, ignite your spirit in our hearts, oh God. Stir your spirit from within us. In the name of our Lord Jesus Christ. That will be blessed beyond measure. Lord, even your word that we hear, oh God, in this gathering to be according to your will, is to bless our life. In the name of our Lord Jesus Christ. We pray for your grace to be upon us even as we fellowship with you. We welcome you, Holy Spirit, to this gathering. Be thou glorified, be thou exalted. For in Jesus' most precious name we have prayed. Amen. 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 Thank you, Brother Josh. Ayan. Thank you, Brother Josh. Okay, let's start. Okay. So, before we start, let's have a little review of the question that we've already answered before. 10 questions only. Okay, since Brother Josh is here, and it's an easy question.
So, you can participate, but you need to type faster than them. Because even though you don't know even though you know the answer, but if you can type it faster, you lose it. Okay. So, first question. Let's warm up our mind before we go to the main dish of the night. So, first question. Are you ready? Your fingers? Finger exercise now. Okay. What is the longest book in the Bible? Let me see. Sino ang mabilis mag-type? Dandanan. Solomon. Ay, andito pala ang ating mga valedictorian. Okay, the correct answer is Psalm. Okay, the book of Psalms, the longest. And let's go to the contrary. What's the shortest? The shortest book in the Bible. Ayan na. Oh, nice try. But it's not Jude. Ala, meron bang may Noel ba? Yata, mali. Wala po yan. Bago yan Kahit sa Deuterocanonicals, walang Noel Hindi ka mo na mali. Ano nga ba yun? Yung Peter, kasi may 1 Peter, 2 Peter, short din sila, no? But there's one, shortest talaga siya. Shortest among the short. Hindi ba John? Oh, malapit na. Close na si Jan. Aling Jan? Jan. First John ba? Oh, may dalawa ka pang option. May second and third pa. Which one is the shortest? The third. Okay. Okay. Sige na nga, patatamain natin. Ilan ang book sa Bible? See you po later, Sis Rhea. Ayan. After ng mentoring nila, ayan, babalik daw sila. Okay. 66. Ayun, tumama din. 66 books meron tayo. And it was written in what language? Yung first book po. Yung first na yung lingwaheng ginamit. What language? Oh. Ang huhula. May maisagot lang. It was, nag-umpisa sa G. Greek. Ayan. It was written in Greek. Greek language la. Okay. So, tingnan natin. Ito, mahirap to mahirap. God created the whole world. How many days? How many days? 7. Sabi ko na nga ba, may sasagot na 7. Ikapitong araw siya na namahinga, di ba? Yes. Oh, so, ibig sabihin, on the 7th, wala na siyang ginawa. Tapos na on the 6th day. Okay. Yes, on the 6th day. Yes. And, nung pinalabas na sila sa paradise, sino ang naging anak nila? The 3 brothers. Sino yon? Tatlo? Pakitype po. Oh, Kuya Ramil, ikaw po. O, sige, kahit dalawa lang, dalawa. Dalawa na lang. Yun ang pinaka-famous Ayun. O, diba? Si Cain at si Abel. Ala! Si Esau. Mali. Iba yata sinasabi ko. Abel and Cain pala nga pala yun, si Abel. Oo, diba? Si Esau, kapatid yan ni Jacob. Oo nga pala. Okay. At yung isang anak nila ay si Seth. Si Seth. Okay?
Sino naman yung tatlong anak ni Noah? Who was the 3 children of Noah? Ako, mahirap-hirap yun. Sagot po, ang mga valedictorian. Matandaan yun, pero tatlong anak nga po yun. Oo. Ayan. Yung isa, May kahirapan po name nila eh. sino magaling mag-research dyan? Mabilis. Dapat na may ketay pala. O, ayan na. Nagbigay na ng clue. Si Ha, si Siya, at si Ja. Oo, galing po ya. O, clue pa lang yan. Kompletuhin nyo na. Ayun na! Ayo. Na! Ang valedictorian! Eto na ang ating mga valedictorian. Lapit. Oho! Ang ko. Okay. Kailangan may explanation to, ah. Wow. Eto na. Last two. Bakit sila gumawa ng Tower of Babel? What's the reason they constructed? Explain pa yan. Yun. Bakit nila kinonstruct ang Tower of Babel? It's For? because ginawa nila Tokyo Tower. Nauna palang Tokyo Tower. It's because, bakit nila ginawa ang Torre Babel? Oo. Ito na. Tatry ko. To? Yan na po. Sana. Oh, diba? They want to reach the heaven. Okay. Last. And what is the meaning of Noah's Ark? Noah's Ark. The rainbow. After the flood of Noah's Ark. What's the meaning of the rainbow? Yan. Ay! Promise of God na ano? Gugunaw. Yes. Ng tubig. Ayan. Ito yung promise of God. Ito yung sin ni God para ano? Ayun. Covenant ni God not to. Ayan. Busy si Maria pagta-type. Mali ang jumbang ng English ko. Will not destroy again. Tama. Pilitin na lang. Okay. Pero understood na namin. Okay. Hindi na daw niya gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. That's His promise. Amen. Ayan. Sige po, maraming salamat. Maganda pag naitatanong, naaalala ang nakaraan kasi nagkakapalit-palit na. Minsan nauna na si Abraham kay Moses, si Moses kay Abraham. Magkapatid na si Esau at saka si At nagkaroon tayo ng bagong aklat, Noel. That means review ulit. Review ulit. Kaya maganda talaga nagre-review. Ayan. Maraming salamat po sa mga kapatid. Sige po, tayo? Bigay na natin kay Brother Paz. Baka naghihintay na si Brother Paz. Thank you very much, mga kapatid. Ayan po. Amen po, amen. Good evening po, no? Blessed evening po sa bawat isa. Totoo po yan, no? Kailangan talagang i-refresh natin ang ating mga minds patungkol sa mga, kagaya nito, mga games na patungkol sa Diyos, no? Na Nako, naghang ating magkakaroon ng refresh. Ano po? Opo, no? So, kaya lang, may natutunan tayo ngayon, may Noel pala. Noel, the shortest book. Wala po. Wala. Hindi, sabi ko Noel ba o Joel? May Noel pala na Sorry. naisip si Joel ang nasa isip niya, Joel. Joel, opo. Noel na. Opo. So, tonight po, no, may question po ako. Bakit kailangan natin ituring na kagalakan ang ating mga pagsubok sa buhay? Why do you need to consider
facing trials as pure joy, no? So, andito si Brother Joshua, so we need to, Brother Joshua, good evening, no? Kailangan nating mag English and then Tagalog upang ano din po ni Brother Joshua, no? So, ang ating pong verse for tonight is James chapter 1 verse 2 to 4. Ito pong libro na ito po yung librong nananampal, no? Kapag binabasa po natin ang book of James, nasasampal tayo lagi. Kapag binabasa natin, sinasampal tayo because full of wisdom ang book ni James, no? Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Tandaan po natin, no? Of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Sa Tagalog po, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sabi dito, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Lacking nothing, no? So, ang question, di ba parang salungat yata, no? Bakit kaya tayo magalak sa mga pagsubok? Kina-challenge na tayo, sinusubok na tayo, pero magagalak tayo, no? Why do we need to be happy when we are being tested, no? So that's the question. Why should we be happy even in the face of our trials? Sapagkat kapag nananahan sa atin ang banal na Espiritu, if the Holy Spirit dwells in us, there should be a manifestation of the fruit inside us. Dapat talaga makikita sa atin ang bunga ng Espiritu sa atin, no? Sapagkat it is the result of the Holy Spirit dwelling in our life. Ito po yung bunga, ito po yung resulta ng pananahan ng banal na Espiritu sa buhay natin. Meron pong siyam, no? Mayroong siyam na bunga. There are 9 fruits of the Spirit. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, no? Sa Galatians po yan, chapter 5, no? Pero ang atin pong tatalakayin tonight, no? We will explore only one, that is joy, no? Tonight, we will explore joy. Among the 9 fruits of the Holy Spirit, we will explore only one, the joy, no? So before we start, I would like to say a prayer and thank God for this privilege. Father God in heaven, Lord, we worship you, we glorify you, O God. Kami po ay nagpapasalamat, O Diyos, sa banal na pagkakataon na ipinagkaloob mo po sa iyong lingkod upang makapagbahagi po ng iyong pong mensahe sa aking mga kapatid. Salamat po sa banal na pagkakataon na ipinagkaloob niyo po sa inyong pong lingkod. Gabayan niyo po ang aming pong gawain, ikaw po ang manguna, ikaw po ang may taas. Lord, buksan niyo po ang puso't isipan ng bawat isa nang sa ganun po ay maunawaan nila ng labis ang bawat mapakinggan nilang mensahe na nagmumula sa iyo, O Diyos. Lord, punuin mo po ng iyong banal na Espiritu ang aming gawain na ito upang mas lalo ka po naming may taas, mas lalo ka po naming may luwalhati, O Diyos. Pangunahan mo po ang bawat isa sa insight at sa pagbabahagi po ng mensahe ngayong gabi. Ikaw po ang maitaas, O God. In Jesus' name, amen and amen. Amen. So, ang James po, no? Itong Santiago, ito po ay sinulat ni Santiago, Apostol Santiago, sa mga mananampalataya, no? It was written by James to believers who experienced problems and trials, no? Na mga dumaranas ng problema, dumaranas ng mga pagsubok. But this time, dito sa panahon ni James, in the time of James, their problems were different, no? Iba yung problema nila. Bakit? Because they were persecuted. Inuusig sila, pinapatay sila, kinukulong sila dahil sa kanilang pagsamba kay Kristo, dahil sa kanilang pananampalataya, no? Because of their faith, they were persecuted. So the level of the trials is different, no? Talagang iba kasi ngayon yung mga pagsubok natin sa buhay ngayon ay iba, pero sa kanila noon talagang iba ang level ng kanilang trials because it involves anong tawag nito? Persecution. Talagang mayroong persecution. Ngayon sa atin is
minimal lang ang mga pagsubok natin ngayon kasi hindi tayo kinukulong ngayon dahil sa ating pananampalataya, right? So, sa kanila noon, talagang mas grabe. Kaya, sinulat ni James, no? Their problems before were different because they were persecuted, no? Kaya sinulat ni Santiago, no? Consider it pure joy. No? Magalak kayo, sabi niya, kapag kayo ay nahaharap sa mga pagsubok. Whenever you face trials of many kinds, na kayo ay maharap ng anumang pagsubok, ibang uri ng pagsubok, no? Magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sabi niya, no? Because you know that the testing of your faith produces perseverance, no? Dapat ninyong malaman na magiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Yun, no? And then ito napaka-importante din. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete. Hayaan natin na tapusin ang ating pagtitiis, no? Hayaan natin na tapusin ng ang pagkikilos ng pagtitiis natin ang mga bagay-bagay upang maging ganap tayo, maging ganap, maging complete, no? Maging mature and complete na walang pagkukulang. Yun ang sabi. So meron po akong 4 na reflections na ibabahagi sa inyo. Mabilis lang po to, no? 4 na reflections and 4 na applications. Una po, joy includes trials, no? Bahagi ng kagalakan ang pagsubok, no? This time, let us make it personal. No? Gawin natin personal. Make it personal. Let's tell ourselves, no? Sabihin natin sa ating mga sarili, Lord, I know you want me to be happy, no? Panginoon, alam ko po na nais niyong ako ay maging maligaya. Because yan po ang totoo. God wants us to be happy, no? Yun talaga ang nais ng Diyos, ang maging masaya tayo, maging maligaya tayo, no? He wants us to be happy but not in our own terms. Nais ng Diyos na maging masaya tayo, maging maligaya tayo, pero hindi sa sarili nating pamamaraan. Because, why? Bakit kaya? Because we have different view of happiness. Iba kasi ang pananaw natin sa kaligayahan, no? Our happiness in our own perspective, in our own view, different talaga. Iba yung kasiyahang hinahanap natin, no? In God's perspective, sa pananaw ng Diyos, na kahit ang pagsubok, na kahit ang mga paghihirap are part of our joy. Sa pananaw ng Diyos, kahit yung ating mga paghihirap, kahit yung ating mga pagsubok, bahagi yan ng ating kagalakan, no? So, mababasa din natin sa scripture, di ba? Sabi, actually, it is a command, no? Isa itong utos sa atin nung sinabi, mga kapatid, magalak kayo, sabi niya. Consider it pure joy. So, it is a command sa atin, no? It is a command na to consider it pure joy. Kasi sabi dito consider it pure joy, my brothers and sisters, no? So, if we talk about joy, kapag tayo ay pinag-uusapan natin ang kagalakan ito yung kagalakan na bunga ng banal na espiritu na nakikita sa atin dahil nananahan ang banal na espiritu sa atin, no? If we talk about joy, it is the joy that is the fruit of the Spirit as manifested by the Holy Spirit in us, no? Ito, dapat ang kagalakan na makita sa atin is ang kagalakan na bunga ng Espiritu sa pananahan sa buhay natin, sa ating puso, no? Kasi we can have joy, no? Maaari tayong magkaroon ng kagalakan na mananatili kahit tayo nahaharap sa mga pagsubok, kahit tayo nahaharap sa mga hamon, no? We can have joy that will remain even if we face trials and challenges, no? Yun po ang sinabi dito. So, it should also be in our perspective. Dapat ganun din sa ating pananaw. Dapat ganun din, no? Dapat maging sa ating pananaw, no? Ang trials at ang mga hamon in our view, dapat makita natin ito bilang bahagi ng kagalakan, no? Bilang bahagi ng ating buhay. Ganun dapat yung ating paningin, no?
it should be in our perspective that trials and challenges are part of our life. Our joy should not be based. Dapat kasi, ang ating kagalakan ay hindi nakabase sa sitwasyon. No? Dapat nakabase ito sa ating pagkikipagrelasyon sa Diyos. No? Anong tawag nito? Our joy should not be based in situations. It should be based in our relationships with God. Kung ano yung dapat doon nakabase ang ating kagalakan. No? Kung nais nating manatili ang ating kagalakan, na kahit tayo ay nahaharap sa iba't ibang klaseng pagsubok, dapat ito ay nakabase dahil sa ating pagkikipagrelasyon sa Diyos. Hindi sa anumang sitwasyon. Kung sagana, masaya tayo. Kung wala naman, malungkot tayo. Dapat hindi ganon. No? If our joy is rooted, no? Kapag ang ating kagalakan ay nakabase sa pakikipagrelasyon natin sa Diyos, hindi ito magkakaroon ng pagbabago, no? So, continue po natin. Wala na yata si Brother Joshua. Andito pa. So, I will still keep on speaking English, Brother Josh, no? So, thank you for staying. So, joy should not be based, but it should be based in our relationship with God. Maybe some of us, no? Maybe some of us are experiencing hardship in life, no? Siguro meron sa atin dito, iba sa atin dito ay na dumaranas ng kahirapan sa buhay, no? Dumaranas ng sakit, no? Sickness, experiencing sickness or experiencing living a difficult life right now. Siguro nagkakaroon ng karanasan na napakahirap na buhay sa ngayon, no? Pero dapat nating alalahanin, let us always remember that our joy is not based in any situation, but it is based in our relationship with God. Dapat natin tandaan na ang ating kagalakan ay hindi nakabase sa ating sitwasyon. Dapat isipin natin na ang ating kagalakan ay nakabase sa pakikiisa natin sa Diyos, sa ating pagkikipagrelasyon sa Diyos, no? That anuman ang mangyari, whatever may happen, that joy will always remain. Ang kagalakan na yan ay mananatili sa ating mga puso kahit anong mangyari, no? Sapagkat kapag yan, no, ang kagalakan natin ay nakabase sa Diyos, walang makakapagbago sa kagalakan na yan. Nothing can ever change that joy because that joy is rooted from our relationship with God. Hindi magbabago yan kapag yan ay nakabase sa pakikipagrelasyon natin sa Diyos. Walang anumang sitwasyon ang makakapagbago sa kagalakan na yan sapagkat yan ay nakaugat sa pagkikipagrelasyon natin sa Diyos, no? So ang tanong, why then, no? Bakit ba natin i-consider na ang mga pagsubok ay kagalakan? So why should we consider trials as joy? No? Parang salungat kasi. So why should we consider trials as joy? Kasi sabi, consider it pure joy kapag kayo nahaharap sa mga pagsubok. Because we consider it pure joy. Why? Because trials tests our faith, which lead us to our second point, no? Number 2, trials test our faith. Ang mga hamon, no, ang mga pagsubok, no, ay sinusubok ang ating pananampalataya. Kaya i-consider po natin, no, ituring po nating kagalakan ang bawat pagsubok na ating nahaharap. We should consider trials as joy because trials test our faith. Magalak tayo sapagkat sinusubok pala ng pagsubok ang ating mga pananampalataya. At alam natin, no, sabi dito, anong sabi dito sa ano, no? Because you know that the testing of your faith produces perseverance, sabi niya, no? So, trials test our faith. We know that trials and challenges, itong mga pagsubok, itong mga hamon, ay sinusubok lamang ang ating pananampalataya. And then, we should also expect that we will be tested in due time. Dapat aasahan natin na lagi tayong susubukin sa mga darating pang mga araw. Marami pang pagsubok ang darating sa atin, no? Number 3, no? The testing of faith, i-recap ko lang, no? Joy includes trials, bahagi ng pagsubok, bahagi ng kagalakan ang pagsubok. Number 2, ang pagsubok, no? Trials test our faith.
Sinusubok talaga tayo, no? Sinusubok ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Trials test our faith. Number 3, the testing of faith produces perseverance, no? Because we know, sabi dito that because you know that the testing of your faith produces perseverance. Sabi. So, we will realize in time, kapag tayo ay sinusubok, no? Kapag tayo ay patuloy na sinusubok at tinitiis natin, no? We will realize in time at mapagtanto natin na habang tayo ay sinusubok, tumatagal tayo, nakakapagtiis tayo, no? We will realize in time that while we were being tested, we persevere. Halimbawa, no, like for example, our children, ang ating mga anak, no? Meron tayong mga anak na meron silang nais gawin. Let's say, gagawa sila ng mga dollhouse or gagawa sila ng mga bahay-bahayan, kunwari, no? Like our children that wants to do something, we let them do it, no? And they will learn something from it by doing it themselves. May matutunan sila dahil sa pamamagitan ng paggawa nila na sila lamang ang gumagawa, no? They will experience difficulties, yes, no? Mararanasan nila ang hirap habang ginagawa nila yun. Yung meticulously putting the post, yung mga poste, itatayo nila, talagang paghihirapan nila, yung nakafocus sila sa paggawa. They will experience difficulties in doing it, but they will be resilient. Magiging matatag sila dahil sa karanasan na yun, no? Nagigets niyo po ba ako? Dahil sa paggawa nila yun, na sila lang ang gumawa, magkakaroon sila ng katatagan sa kanilang sarili. At kapag nagawa na nila yun, pagkagawa naman sila ng iba, mapapagtagumpayan nila ang anong mga hamon na kakaharapin nila sa paggawa naman nila ng iba na naman project na sila lang ang gagawa. Why? Because na-experience na nila ang kahirapan. So, ibig sabihin, no? They will experience difficulties in doing it, but they will be resilient. Magkakaroon sila ng katatagan. They will become stronger. No? Magiging mas malakas na sila by persevering. Dahil natiis nila, no? Ang mga kahirapan upang ma-accomplish, upang matapos nila ang kanilang ginagawa. Nagkaroon sila ng accomplishment and by that accomplishment, nagkaroon sila ng katatagan. Nagiging matatag ang kanilang pananampalataya kung sa atin, no? Sa kanila naman is pagka gumawa sila ng ulit ng ibang projects, mayroon na silang karanasan na nagpatatag sa kanila na kahit mahirap, talagang tinitiis nila yung hirap, yung focus, it will give them resilience. Pinapatatag nila ang kanilang mga sarili dahil upang matapos nila ang kanilang ginagawa, no? So, the same with our faith. Katulad din ng ating pananampalataya, no? The same with our faith when being tested. We still continue believing that God is with us, no? Habang tayo ay nagtitiis, habang tayo ay tinitiis natin ang mga pagsubok, nagtitiwala tayo na ang Diyos kasama natin, no? Ito po ay magbubunga ng perseverance. It will produce perseverance, no? The same with our faith when being tested, we still continue believing that God is with us and it will produce perseverance. Ito po ay magbubunga ng pagtitiis. At yung perseverance na yan, yung pagtitiis na yan, meron pong layunin, merong purpose. That purpose, no? Ang perseverance na yan ay may layunin. That perseverance has a purpose. And that purpose, yan po, no? It lead us to the point number 4. At yung layunin na yan, kung ano man ang layunin ng pagtitiis na yan, inihahatid tayo sa point number 4. Ano po ba? I-recap ko lang, no? Una, joy includes trials, no? Ang kagalakan ay bahagi ng kagalakan ang pagsubok, no? And then trials test our faith, no? Joy includes trials test our faith, and then the testing of our faith produces perseverance. And number 4, itong perseverance na to, ano bang layunin ng perseverance? Perseverance leads to maturity, no? At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Sabi niya sa verse number 4, di ba? Let perseverance finish its work
so that you may be mature and complete, not lacking anything. Hallelujah. No? So, number 4, perseverance leads to maturity. Because we will never become mature if we don't persevere. Hindi tayo magiging ganap, hindi tayo magiging mature kapag hindi natin ito matitiis. Kapag sumuko na tayo, ay hindi ko kaya. Paano tayo maging ganap? Paano tayo maging complete? Paano tayo maging mature pagdating sa mga bagay na yan? Kung maliliit na bagay, hindi natin tinitiis. No? So, perseverance leads to maturity. Yung mga pagtitiis natin, ihahatid tayo dyan para magiging mature tayo sa mga bagay na yan. No? So, the real purpose, ang tunay na layunin ng mga trials and challenges natin, ang tunay na layunin ng pagsubok, is for us to become mature. The real purpose of our trials and challenges is for us to become mature. God wants us to become mature in our faith. No? Yan ang nais ng Diyos eh. Nais ng Diyos na maging ganap tayo sa ating pananampalataya. Maging mature tayo sa ating pananampalataya. Yan ang dahilan kung bakit nahaharap tayo sa mga pagsubok, nahaharap tayo sa mga hamon. That is the reason why we face trials and challenges. Because our perseverance, sapagkat ang ating mga pagtitiis, ihahatid tayo nito sa pagiging ganap. Our perseverance will lead us into maturity. So let's summarize it. No? Joy includes trials. Trials test our faith. The testing of our faith produces perseverance, and perseverance leads to maturity. So basahin po natin ang scripture once again sa Tagalog. No? Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. No? So, para tayong mga bata, just like our children, we want to train them, nais natin silang sanayin habang sila ay bata pa. No? Gaya din sa ating faith. Just like our children, no? The same with our faith. We will face trials. No? Magkakaroon talaga ng pagsubok sa buhay. At yung mga pagsubok na yan ang magbibigay sa atin ng pagtitiis. At yung pagtitiis natin na yan, it will lead us into maturity. Kapag tayo ay nag-persevere, no? It will lead us into maturity. So yan po ang 4 na points. And then dako po tayo sa 4 na application, no? These are the applications that we can learn tonight, no? 4 din to. Una po is, let us consider trials as dapat ituring talaga natin na kagalakan ang mga pagsubok. Sapagkat any trials or any challenges that we may face, let us consider it as pure joy. Dapat ituring natin, anuman ang sitwasyon, anuman ang hamon na haharapin natin, ituring natin itong kagalakan. No? Just like the apostles, naalala nyo sa book of Acts, no? They face trials. Si Pablo, kalalatigo pa lang. Pero pagkatapos yung latiguhin, nagpuri sa Diyos. They consider it pure joy. Sapagkat alam nila na itong mga pagtitiis na to, maghahatid sa akin tungo sa kaganapan ng aking pananampalataya. No? They consider it as pure joy. The same with us. Kagaya din sa atin. Whenever we face trials, kapag tayo naharap sa mga pagsubok, ituring natin ito as pure joy. The joy that is not based in situation. No? Isang kagalakan na hindi nakabase sa sitwasyon. The joy that is not based in situation, but in our relationship with God. Consider trials as pure joy. Number 2, let us trust God that trials has a good purpose. Magtiwala tayo sa Diyos na ang mga pagsubok natin ay mayroong mabuting layunin. Huwag natin kalimutan, no? Huwag natin kalimutan na God has a real purpose in our trials. No? God has planned for us. Lagi gasgas na to eh. Ito na yung lagi nating naririnig. Ang ganda, may plano ang Diyos para sa buhay natin. Pero kapag hindi tayo nagtitiwala sa Kanya, paano magkakaroon ng kaganapan ang plano ng Diyos sa buhay natin? Kapag hindi natin natiis
ang mga pagsubok na ating nahaharap sa buhay. No? God has plans for us. That is why we face those trials. And one of those, no? Maraming plano ang Diyos. Kaya tayo nakaharap sa mga pagsubok, sa mga kahirapan, at isa sa mga plano ng Diyos ay para magiging mature tayo sa ating pananampalataya. No? Kaya yun ang purpose. Let us trust God that trials has a good purpose. Yung mga pagsubok natin, may mabuting layunin ng Diyos kung bakit natin dinaranas yan. At isa sa mga mabuting layunin ng Diyos ay upang magiging mature tayo sa ating pananampalataya. Number 3, let trials make your faith stronger. Gawin natin, hayaan natin na ang ating mga pagsubok ay magpapalakas sa ating pananampalataya. No? Sapagkat ang mga kahirapan na ating nararanasan ay may layunin talaga sa ating buhay. The difficulty we experience has a purpose in our life. So hayaan natin, let us allow that difficulty. Hayaan natin ang kahirapan na yan. No? At harapin natin ang kahirapan na yan sapagkat ito ay magtuturo sa atin. Ito ay magbibigay sa atin ng mas malakas na pananampalataya. No? Let us allow that difficulty and face it because it will make our faith stronger. So if there's trial, kapag merong pagsubok, tingnan natin ito bilang isang pagkakataon of pure joy. Let us look at it as an opportunity of pure joy. Whenever we face trial, ay, salamat Lord sa trial. Salamat Lord sa pagsubok. No? We may never understand it. Minsan hindi natin nauunawaan. No? But just trust God. Magtiwala lang tayo sa Diyos sapagkat alam naman natin hindi tayo bibiguin ng Diyos. No? We may never understand it, but just trust God because God will never fail you. If you face trials, no? Kapag tayo nahaharap sa mga pagsubok, that joy from the Lord remains in you kapag tayo ay naharap sa pagsubok at yung kagalakan ng Diyos, no? Ang kagalakan na nakaugat sa Diyos ay mananatili sa atin. Mas lalo pa nating makikita, mas lalo pa nating mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin, no? We will see and experience the power of God more clearer. Mas malinaw nating makikita ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa buhay natin. And we will feel that joy even more. Mas mararamdaman pa natin ang kagalakan na yun. Why? Sapagkat nakikita na natin ang pagkikilos ng Diyos sa buhay natin. Na kahit dumadaan tayo sa mga pagsubok, tinitiis natin, napapalakas ang ating pananampalataya, the more we feel that joy, mas lalo natin mararamdaman ang kagalakan na yun. No? So, number 4, and the last, no? Face trials from God's perspective. Harapin natin ang mga pagsubok sa pananaw ng Diyos. No? You may have trials right now. No? Siguro may mga pagsubok tayo ngayon. Meron tayong mga problema ngayon. Meron tayong dinaranas na karamdaman ngayon. Tingnan natin ito sa pananaw ng Diyos. Let us look at it in God's perspective. Sapagkat kung titingnan natin ito sa ating pananaw, no? If we look at it from our perspective, we will see them as very big. We will see them as bigger than us. No? And it will make us feel smaller. Manliliit tayo dahil sa mga problema na yan. Kung gagamitin natin ang ating sariling pananaw, no? Makakaranas tayo ng manliliit tayo, manghihina tayo, and it will bring frustration. Magdadala sa atin ng kabiguan, no? But from God's perspective, sa pananaw ng Diyos, yung mga problema natin, maliliit lang yan, no? Yung sickness na yan, gagamitin niya ng Diyos para sa ikabubuti natin, no? Gagamitin ng Diyos ang lahat ng sitwasyon, no? Yung mga pagsubok na yan, God see it as little problems. Wala yan ikumparar sa dakilang Diyos, no? So, God sees our problems. Nakikita ng Diyos, ang tingin ng Diyos sa ating mga problema ay parang mga instrumento na maaring magamit natin upang tayo magkaroon ng mas malakas na pananampalataya, no? At magiging ganap ang ating pananampalataya. We will become mature in our faith. Ganon nakikita ng Diyos ang ating mga problema, no? God sees our problems as instruments that will make us strong in our faith and will make us mature in our faith.
So, kung meron man tayong mga pagsubok na nakaharap ngayon, magpasalamat tayo sa Diyos. Let us thank God. Lord, salamat po sa pagsubok na aming kinakaharap ngayon. Dahil alam namin na ito ay magpapatibay sa aming pananampalataya. So mag-iiwan po ako ng question for discussion, no? Ito po yung question for discussion. Bakit ba kailangan nating ituring na ang paghaharap sa mga pagsubok ay kagalakan? Bakit? Why do you need to consider facing trials as pure joy? Isang mapagpalang gabi po. God bless us all. To God be all the glory. Marami pong salamat sa pagkakataon. Amen. 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 Ayan, amen po. Maraming salamat. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Brother Paz. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa kabutihan niya. Amen. Sino po ang na-bless? Pa-heart po. Pa-heart strike. Hindi ako sanay. Ayan. Pa-heart naman po para kay God. Ayun. Hallelujah. Nakaente. Ayun pala yun. Okay. Nagahang ang aking computer. Pero salamat sa Panginoon at hindi niya tayo nilaglag. Kasi sa morning, nilalaglag tayo ng aking computer. Pero salamat ngayong gabi. Hindi niya tayo nilaglag. Kaya salamat po. Salamat, Brother Paz. Why do you need, to consider, tama ba ako? Facing trials as pure joy. Why do you need to consider facing trials as pure joy? As pure joy. Ito po yung katanungang iniwan sa atin. Why do you need to consider facing trials as pure joy? Napakalinaw po sa 4 na puntos at 4 na application na ibinahagi sa atin ngayong gabi ni Brother Paz, no? It's very clear, it's well discussed why these trials must be considered as pure joy. So, according to you, why? Why do you need to consider facing trials as pure joy? Sino po ang unang magbabahagi at sasagot who can give an insight first or share your insight, your trials, your testimony, your point of view or your reaction or anything that you want to share regarding what we've learned tonight. Ayan po. First point, joy includes trials. Ironic, as they say. God, thank you for my problems. Wow. Isn't it ironic? Don't you think? Di ba may kantang ganon? But, sabi nga, why? Because trial tests our faith. And when our faith was tested, it produces perseverance. And perseverance leads us to maturity. We become resilient. And the purpose of God is for us to be mature. Kaya daw po tayo dumaranas nito. Napakalinaw na ibahagi sa atin, na ipaliwanag sa atin ni Brother Paz. And another purpose po ng mga trials natin, dalawa, dagdagan ko. Una, karagdagan po is because we are against Satan. So, Satan is against us. So, may mga trials, may mga hadlang. So, Satan will never make us easy to be there in heaven. Of course, maraming hurdles, maraming barriers, marami talaga siyang gagamitin. He'll use anything, everything, anyone to hinder us, to stop us, para wag natin makamit
yung mga pangako ng Panginoon sa buhay natin. And another thing is so that we will need God. Ano po? We will always recognize that we need God. Hanggang ngayon, hindi natin kaya mag-isa. Okay po? So, activated faith brings us near to God and lead us to pray and lean on to God. Ano po? So, karagdagan lang po yon para bida din si Taning at si God. Hindi lang tayo. Okay po? Hindi lang tayo ang nagmamature. Kung hindi, bida din si Taning, kontrabida pala. Ano po? Siya yung panggulo sa ating payapa at malinis na daan. Siya yung nagiging hadlang, kaya tayo natatapilok, nadadapa. Ano po? At of course, si God naman talaga ang laging nandyan. Always ready to catch us up, to give us the helping hand, to raise us up, di ba? And syempre, for us to be closer to Him. Di ba minsan mga anak kailangan talaga lagi ng magulang. Hindi naman minsan eh. Pag medyo malaki na medyo nagiging hangkok na no? Hindi na kailangan ng magulang. Feeling I know everything na I can do on my own. Di po ba? Pero, kailangan natin si God. Kahit nga po nang nasa desert sila, talagang pinakita ng Diyos that you need me. You have to depend on me. Alam niyo po kung tutuusin, no? Napakadali. Kasi andyan na, may pattern na, may God tayo na susundan. Just obey. Pero napakahirap sa ating sumunod na lang, no? Kaya, nagkakaroon tayo ng mga difficulties. Kasi nga, ayaw talaga nating sumunod. Hindi natin talaga magawang yes, ganun lang, no? Meron tayong, baka dito mas madali. Baka ito mas malapit. Baka ito. Hindi, kaya ko na, Lord. Thanks, but no thanks. Diba? Nagagawa natin yan palagi kay God. So, nagkakaroon tayo ng mga difficulties, frustration, because akala natin okay na. At the end of the day, ay hindi pala. So, napaprostrate tayo. We thought what we did was right and we thought our decision was right. Pero hindi pala. Pero kailangan mo nang maranasan natin kasi hindi natin malalaman yung result kung hindi sa huli, di po ba? So, pag dumating na yung resulta, doon lang natin malalaman na pekeng kaligayahan. Di po ba? Pekeng kaligayahan. Kasi, saglit lang. No? Temporary happiness, temporary joy. But, since we've tackled today about joy, consider it pure joy. One of the fruit of the Holy Spirit that we are being tested. Kaya ba natin maging masaya kapag under trial tayo? Sino ang masaya at nagre-rejoice pa? Di ba wala? Bihira. Pero makakakita tayo na, hindi naman nagre-rejoice, no? Pero makakakita tayo na umiiyak pero nakangiti. Di po ba? Kaya natin gawin. Umiiyak din yung bulsa pero nakangiti din tayo. Di po ba? Umiiyak yung mga text sa atin pero kaya pa rin nating matulog. No? Amen. Bakit po? Like my favorite verse sa Nehemiah 8:10. Because the source of my joy, the source of my strength is making God happy. So, if He is the source, sino makakatanggal ng kaligayahan ko? O sino nakakaalam? Halata ba na may problema ito? Di ba wala? Di ba wala? Hindi niyo lang alam kahapon ng umaga. Behind the scene may nangyayari. Hindi lang halata. Di po ba? But we consider it pure joy. Everything. Imagine nyo? Grabe po talagang ginagawa ng Panginoon. Only God can hold the time. Di ba may kanta? If I can hold back time. Bring back the time pala yun, no? Pero only God can manage and control everything. All we have to do is trust. And we can still smile. Di po ba? Because He is in control, mga kapatid. If you only knew. Di po ba? Yung mga behind the scene natin, ay grabe. Nakakatuwa ang Panginoon at tunay ngang nararanasan natin ang kabutihan ng Diyos. Kaya, mapapangiti ka talaga pag babalikan mo ang mga nakaraan. Amen? So, sino po ang sasagot?
how this message tonight, how can you reflect, affect, or affected already, impacted already your life. You can share with us para naman po ma-encourage din kami. Sino po ang malakas-lakas dyan ang kalooban, fired up, zealot tonight? That can share. Ayan. Sige po, voluntarily pick na po ako. May ganun. Voluntarily pick. Ayan, nag-volunteer na po na piliin. Sa Ate Maria. Ayan na, nandyan na sa naka-open cam na. Nag-volunteer na po siyang mapili. Amen. Ayan. Ang trials ng tao ay may kukonsider natin na napakaswerte sa buhay natin. Kasi bakit? Amen. Yung mga may pagpagsubok like tayo nga, diyan mas malapit ang Panginoon. Mas malapit ang kalooban ng Panginoon. Bakit? Dahil may posibilidad na magdi-defend tayo sa Kanya. And ang pagsubok na meron tayo ay isang posibilidad na hindi natin kaya yung sobrang pagsubok natin na meron. So, ang tatakbuhan natin ay ang Panginoon. Doon tayo tatakbo. And unlike sa mga taong walang mga pagsubok, kagaya nga ng nasabi sa Biblia na mapalad kayong mga tao na dumaranas ng pagsubok. And nasa malapit na, ano nga ba yung exact na sinabi ni God dun sa word na yun, ang kalooban ng Diyos ay nasa inyo. And may isa pang sinabi si God na hindi ko tanda exactly, pero sinabi ni God sa mga taong mga walang pagsubok tulad ng mga mayayaman, paano nga ba ang pagkasabi ni God nun? Na kayong mga mayayaman, nabubulok ng inyong mga kayamanan at ang inyong mga kasuotan. Bakit? Kasi sila yung mga taong nasa kanila na ang lahat. Kayamanan, karangyaan, sa buhay, kasikatan, karamihan ng pera, kapangyarihan. So, never nilang inisip ang Diyos. Unlike sa mga taong dukha or nagkakaroon ng pagsubok sa buhay, dapat ma-realize natin na pasasalamat. Kasi the more na tawagin natin ang Panginoon, the more na magdi-defend tayo sa Kanya, the more na mapapalapit at the more na nagagalak ang Diyos na kapag siya'y ating kinikilala. Unlike sa mga taong mayaman na dinodiyos nila ang sarili nila. Wala silang Diyos kasi sa sobrang yaman nila. Alam nila na may Diyos pero hindi katulad ng may mga relasyon sa Panginoon. And tunay na nagpapakumbaba na lumalapit sa Panginoon, humihingi ng tulong na ang subok na ito ay mapagaan. Pero kung mauunawaan lang talaga is dapat maging masaya sa kabila ng pagsubok. Hindi ko masyadong ma-elaborate. Kanina ko pang inaano yung aking gustong sabihin. Pero yun lang po. Yung hanggang doon po yung masasabi ko na kahit may pagsubok tayo, i-consider natin na ang Diyos ay malapit sa atin. Sa mga taong may mga pagsubok. Kasi sa Kanya tayo magdi-defend. Hindi sa sarili nating kalakasan or sa hindi na kaya kasi hahantong tayo sa wow, hindi na to normal, hindi ko na to kaya ang Panginoon na lang talaga ang lalapit, and then doon tayo magkakaroon ng courage na magdasal, lumapit sa Panginoon, nang ikaliligaya ng Panginoon. Dahil mahal tayo ng Diyos at pinili niya tayo, hindi tayo ang pumili sa Diyos. Pinili na niya tayo bago pa natin siya piliin. Yun po ang aking isang ma-share. Amen po. Amen, amen. Yung nakuha, amen, salamat Sis Maria.
Yun nga po yun, kapag tayo daw po ay mahina, doon tayo malakas. Bakit po? Sapagkat kapag tayo may problema, lalo na't kapag hindi na natin kaya, lumalapit na tayo sa Panginoon. So, yun yung ang ginagamit ng Diyos. Yung mga negative natin, ginagawa niyang positive, di ba? So, sa ating kahinaan, tayo lumalakas sapagkat tayo lumalapit sa Kanya. We are close. Alam ko din yung verse na sinasabi ni Sis Maria. Hinahanap ko sana. Okay? Yung close to the, siya ay malapit talaga sa atin sa mga nangangailangan. Widow yata, yun close to that. Anyway, so, yun po, at yun nga po talagang mayayaman, hindi talaga yun lang literal na mayayaman. Kung hindi, sila yung mayaman sa spirit. Parang hindi na nila kailangan si God. They have everything. Hindi katulad ng mga poor or poor in spirit, we always ask for God's help. We always ask for God's guidance, di po ba? Kaya tayo po consider, sabi nga, blessed are the poor in spirit. Kasi nga po, laging nandyan ang Panginoon sa kanila. Katulad sa katawan natin, di po ba? Kung alin yung parte ng katawan natin na masakit, ay naalagaan natin. Pinapahalagahan. Kahit sa mga anak natin, kung sino yung alam nating medyo weak, need more love, o kaya naman, sino yung matigas ang ulo, na need more attention, yun yung nagiging mas malapit sa atin. Kaya naman meron tayong gustong turuan, talagang mini-mentor natin, gina-guide natin because we see in them na yung capacity, ability na meron sila. Kaya dine-develop natin, tinutulungan natin. But then, sa kanila naman, minsan nape-pressure o kaya kasi hindi nila makita minsan yung kung ano yung purpose, yung plano ng Diyos sa buhay nila. So, tayo nakikita natin, but the person itself, hindi nila makita. So, nape-pressure sila. Di po ba? Pero, yun na nga po, yung nabanggit ni Sis Maria, patuloy po tayo. Dahil, ay ang mga trials na yan talaga ang maglilid sa atin. Palapit kay God. When we are weak, we are strong. Yun. Galing, no? Kung kailan tayo mahina, saka tayo lumakas. May ganun talaga, sa Biblia, hindi mo pag binasa mo, ay ano ba to? Parang hindi mo maunawaan sa umpisa. But once the Holy Spirit na nireveal niya sa yung real meaning yan, napakaganda po. Now I know. That's why I'm being closer. Kaya pala tinatawag ako ng Diyos sa disyerto. Disyerto, yung tipong wala kang makausap, wala kang matawagan, walang makatulong sa'yo, God alone. And God sometimes calls us in the desert so that we can only seek to Him. Talk to Him. Tayo lang dalawa. Para wag na tayo maghanap pa ng kakilala, kaibigan, sino pa man. Kung hindi, deal it with me, my child. Ayun po. So, deserts, trials are very important in our lives. Amen. Salamat, Sis Maria. At ang pangalawa nating voluntarily pick, voluntary, pero pinili. Ayan po. Pinili at tinawag. Ayan. Sa Ate Ana, bago ka matulog, kay Ate Lily, kasi may maaga mga pasok nyo bukas. Sa Ate Ana, maagang pasok niyan Ayan. Ako rin, pero nagwasoto pa. Wow. Amen. Salamat po. Ang ganda pala ng kulay ni Ate Teng, kulay pink. Picturean ko nga. Ngayon kayo na. Kanina, hindi ko magalaw yung aking screen Kaya hindi ko mapicturean lahat. Ayan po. Sige po, bago ko kayo voluntarily pick. Ayan na. Nawala na si Ate Lily. Magsasalita na, nawala pa. Ay, hindi pala. Na-scroll ko lang pala. Sis Maria pa lang nawala. Okay po. Sino pa po ang nais? Bago tayo mag-closing prayer. Para masil na po yung ating natutunan ngayon. Oy, nakapikit ka Sis Maria sa picture. But I can't. Sinend ko na kasi wala ka na Ayan, bumalik. Ayan po mga kapatid. Sino pa po? Ate Lily, are you in? Are you out?
Ate Ana, siguro. Mimi Ana at si Ate Yumi. Nakagano, no? Parang ang layo-layo. Or Brother Joshua. Or Mimi Ana. Ayan na si Ate Lily. Nag-charge pa rin ba yung cellphone mo? Dito kasi yung asawa ko, nagpaluto. Pero kinita ko. Ay, pag nag-bluetooth ka, hindi ka namin naririnig. Dito kasi asawa ko, nagpaluto, nag-ano, Okay po. nabisi ko. Pero nakinig naman po ako, kaya lang, dahil walang Bluetooth, may iingayan siya, baka marinig ko po kasi gawan ako. Oo. Okay lang po yan. Ayan, hindi ako naka-Bluetooth. Ayan, so, ayan. Baka po, Okay. Huwag mo nang ipakita kasi lalo ka masisigawan yan. ganda po. Brother Paz, salamat po sa sa mensahe sa gabing ito ng Panginoon na through you, salamat po sa wisdom na ibinigay sa iyo ng Panginoon about James 1:2 po. Ito po yung sa pagsubok natin, kailangang magalak daw tayo. Ito po ay para sa atin mga believer na ina-encourage tayo na magalak tayo. Ni Santiago sa sulat na ito na magalak tayo kapag tayo dumaraan sa pagsubok. Dahil isa daw po ito ay bahagi ng buhay natin bilang maging si Kristo man dumaan, di po ba? Natindi rin para alang-alang sa atin, pinagdaanan niya ang pagsubok na yan na mas matindi po yung pagsubok na pinagdaanan ni Jesus Christ na darating na Lenten. Ito ay ipagpapaalala muli ng paghihirap ni Yesu Cristo. Isa ito, nung siya ay nilatigo, ipinako sa krus. Di po ba? Matindi po yung pagsubok na yun ni Jesus Christ. At kapag ito po ay ating inalala, luluha din tayo. At maalala natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Amen. Gaano iiyak talaga tayo. Doon natin mararamdaman yung compassion ng Panginoon sa atin, yung pag-ibig ng Diyos sa atin na hindi mapapantayan ni man na ibibigay ang kanyang buhay para sa sanlibutan, para sa kaligtasan natin. At tayo man, iniinganyo tayo, ni-encourage tayo ni Santiago, tayo man daw ay dadaan sa pagsubok. Sa pagsubok na yan, magalak daw tayo. Dahil ang pagsubok na yan, magbibigay sa atin ng pag napagtagumpayan natin ito, tayo daw pa magkakaroon ng palalaguin tayo nito, mag-grow tayo, magkakaroon tayo ng malalim na relasyon sa Panginoon. At ako po, naranasan ko yan in my trials sa matinding pagsubok, na nabuntis, na iniwan. Pero, doon po ako unang nagbasa ng Biblia. Salamat po sa Panginoon sa pagkilos niya sa buhay ko. Nung ako ay nabuntisan, iniwan ng tatay ng anak ko. At doon ako una kinausap ng Panginoon. Basta ko, salita ko. At nang magbasa pa ako ng Biblia, hindi ko maunawaan. Pero doon nag-umpisa po ang pagkilala ko sa Kanya. Unti-unti po pala kumikilos ang Panginoon, ang banal na Espiritu. Hindi man natin maunawaan, pero doon pala po. Unti-unting kakausapin na tayo ng Panginoon. Dahil salita ng Diyos, ito po ang bread of life. Diba? Bread of life. Ito ay ang hininga ng Panginoon na tunay ang babaguhin tayo nito. Ito po, kaya nga sa pagsubok po, talagang ang dami kong trials, ang daming pain, ang daming sakit, ang daming unos. Grabe yung trials ko. Pero sa pagsubok na yan, doon ako natutong lumapit sa Panginoon. Kaya pasalamatan daw po natin trial natin. Dahil magkakaroon tayo ng godly perspective. Kapag inaayos tayo ng Panginoon at ilalapit niya tayo, nagkakaroon tayo ng godly perspective na palalaguin niya tayo spiritual at magkakaroon tayo ng malalim na relasyon sa Panginoon. Una natin siyang tatawagin
talaga po sa pagsubok natin. Hindi talagang siya ang magbibigay sa atin ng katagumpayan sa pagsubok na yan. Ano po? Amen. Dahil kapag siyang inuna natin, nag-trust tayo, nag-depend tayo sa Kanya, yeah, mapagtatagumpayan po natin yan. Kakaroon tayo ng strong faith at magkakaroon tayo ng malalim na pasasalamat lalo sa Panginoon dahil makikita natin yung pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Yung naisinurrender natin sa Kanya, yung ating mga pagsubok, tiyak na pag naranasan natin yun, masasabi natin ang Diyos ay buhay at tunay ng kasama natin sa araw-araw, maging sa pagsubok. Amen po. Kaya salamat sa ang daming naibigay ni kaya tinetest ang ating faith, no? Para in due, sabi ni Brother Paz, talagang susubukin tayo. Hindi na natin talaga alam ang pagdating ng pagsubok na yan. Pero may katiyakan po. Kapag trust and depend tayo sa Panginoon, tiyak may katagumpayan po sa pagsubok natin. At mag-grow tayo. Yun po yung inihahayag dito. Kaya magalak po tayo. Na ganyan ang nangyari sa'yo. Tatawa ka pa. Ibig sabihin po noon, hindi tayo nakadepend. Ang joy po kasi hindi nakadepend sa situation. Kahit hindi na maganda yung sitwasyon, may joy pa rin. Hindi katulad ng happiness, kapag maganda lang yung sitwasyon, andin yung kaligayahan. Pero pag nawala na yun, tapos pag nakatanggap kang regalo na hindi maganda, akala mo, hindi natanggap mo regalo. Pag nakita mo na yung laman, hindi mo gusto, nawawala na yung kaligayahan. Pero po, ang joy, kahit na ano yung laman nun, nakita mo sa, ang ganda ng balot, at nakita mo yung loob na hindi ito yung ina-expect mo, pero nananatili ang joy dahil hindi ka nakadepend sa kung ano yung laman nun. Sa kung ano yung binigay sa'yo. Doon ka nakapokus. Kaya, ganun po ang joy para sa akin po. Ang joy, hindi nakadepende sa sitwasyon. Kahit ano pa yan, basta nananatili ang joy. Amen po. Ang joy na sa Panginoon. Amen. Amen, amen. Hallelujah. Let's consider it pure joy, mga kapatid. Hallelujah. Sana po naunawaan natin yung topic natin tonight upang ito po ang magbigay sa atin ng kalakasan sa mga pagdaraanan natin hanggang sa mga susunod na araw pa. Dahil alam naman natin ang trials hindi mawawala. Dahil hanggat meron tayo, may pinagmamalaki natin si God, habang si God pa rin at kay God tayo lumalapit, talagang pipigilan tayo ng kaaway. Amen? Ni talunan. Okay? Ni taning. Ayan po. Bago po tayo magpatuloy na magbahagi, tayo po ay manalangin muna. Let's close and seal what we've received tonight in prayer. Hallelujah. Father in heaven, we thank you so much, O Lord, for this message through Brother Paz that is willingly wants to serve you, O God, exalt your name, and really spread the word, O God, from the bottom of his heart, O God. He is motivated, O God, to really share the word because he loves you. He wants to serve you. He wants to proclaim your name, your goodness, your love, O God, and really want to help every one of us, O Lord. Encourage one another, O God. He's really applying what he's learning, O God, and what you are motivating him, encouraging him to do, O God. He is really doing his part, O Lord. And we lift him up to you, O Lord, O God. We've seen, O God, how he really grows, O God, in your presence by the power of the Holy Spirit. We thank you so much, O God, for every words that come out, O God, from his heart, O Lord. It really reaches the deepest part of our heart, O God, encourages us to, O Lord, receiving it from you, O Lord, using Brother Paz as an instrument, O Lord. And I thank you, O God, Father, for every brothers and sisters that are here, O Lord, even they are not here, O Lord. You can
talk to them, oh God, later, wherever they are, oh God, the same way that you've talked to us tonight, oh Lord. The same way, oh God, that you blessed us, they will receive it too, oh Lord. You can use situations, another person, oh God. You have your way, oh God, to bless them the way you bless us, oh Lord. Thank you so much, oh God, for the opportunity that we can be together, learn from one another, encourage one another, and really learn and grow closer to you, oh Lord. Having this feeling, oh God, to know you more, to depend on you more, rely on you more, oh God, knowing, oh God, that you are the only source of our strength and the real pure joy that we need, even though it comes from trials, it comes in many forms, oh Lord, in our lives, oh God. Thank you so much, oh Lord, for doing it so and allowing us, oh God, to experience those things, oh God, and trusted us, not just the blessing, but the trials also, oh God, for us to be closer to you, having a deep relationship with you, oh God, and having, oh God, the dependence and obedience to you, oh Lord. Thank you so much, oh God, for entrusting this, oh Lord, these problems, these trials, oh God, these difficulties, because you trust us, oh God, that we will not overcome them, oh God, by our might, oh God, but by the power of the Holy Spirit, and relying to you, oh Lord, trusting in every process, purpose, oh God, that you are having or giving in our lives, oh God. Thank you so much. Our hearts are full of gratitude in every little thing that you do in our lives, oh God. Working in us, talking to us, in anything, in everything, or any person, oh God, that you use just to reach us out, oh Lord. Because you want us, oh God, to be with you in paradise. So you are using and orchestrating everything, oh God, for us, oh God, to draw near to you, oh God, to lean on you, to call your name, oh God, and to really succeed and have a victorious life. Conquer everything, oh God, step by step, gradually, even it's gradually, oh God. We thank you so much, Holy Spirit, for giving us the understanding, oh Lord, and giving the wisdom to every exhorter, oh God, that you use to deliver to us your message. Thank you so much, oh Lord. Thank you so much for the message, oh God, na tunay nga pong nagrema sa buhay ng bawat isa. Sometimes, oh God, the difficulties, oh God, that we have in our mind, in our hearts, oh God, our inferiority conflicts, or anything, oh God, that hinders us, oh God, to share your word, oh God. Right now, we rebuke it in the name of Jesus. We rely to you. We give it in your hands. We don't allow any foothold, oh God, in our lives, oh God. Ano man po ang mga barriers na ito na nilalagay ng kaaway, we rebuke it, O God. We cast it away in Jesus' name, O God. Any failures, O God, in our part, O God, you are the one who will forgive, fulfill, and accomplish, O God. In Jesus' name. Maraming salamat po, Panginoon, sa tinanggap namin ngayong gabi, sa pagpagamit mo sa bawat kapatiran. Every presence of every brothers and sisters, O God, is an encouragement and a blessing to every one of us, O God. Even though they are just there, oh God, reading, oh Lord, they are interceding, oh God, not even knowing, oh God, but they are interceding deep inside their spirit while they were listening or reading, oh God. Thank you so much, oh God, for this impact in our lives, oh God, that will last. Help us, oh Lord, that these words, oh God, that we've received tonight really impact our lives, encourage us, and unearth it when the moment that we really need it, oh God. Thank you so much, oh Lord, for doing it so, oh Lord. And for our brothers and sisters, oh God, that they have a difficulty, oh God, to participate, oh Lord. Maybe it's the sickness, whatever reason, oh God, they have. Touch their hearts, oh God. Heal them if they need healing, oh God. It can be a spiritual healing, oh God. It can be a physical healing, oh Lord. Or whatever, oh God. The anxiousness, oh God. The tiredness, anything, oh God, that Satan or this world is using, oh God, just for them to hinder them not to be part of your work, oh God. Thank you so much, oh God, for the understanding, for the love, the care, the healing, oh God, strengthening, awakening of the Spirit, oh God. Thank you so much, oh God. Holy Spirit, thank you so much for working in their lives, in our lives, oh God. And whatever purpose or whatever reason, oh God, we have or you put in our lives, oh God, one day, oh God, it will come to pass. You are looking at us with the purpose, oh Lord,
and who we will become, O Lord. Thank you so much, O God, for my brothers and sisters, O God, that you brought here tonight, O God, to encourage us and to share the word, O God. Thank you so much. Thank you so much, O Lord. We're giving back all the glory to you, Lord, and for our brothers and sisters that can still stay, O God, and share their testimony, or they can share their insight, O Lord. Thank you so much, O Lord. All the praise and honor and glory just for you alone. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Maraming salamat po. Wow, Brother Josh, you're here from the very beginning until the end. Thank you so much for being with us. Ayan, nagpaparamdam na si Mami G. Nasa sharing and question session na po kami. Malapit na silang matapos. Anong ibig sabihin nun? Wait up. Ayan. Ayan po. Maraming salamat mga kapatid sa pag-stay hanggang ngayong oras po. Ano po? Maraming salamat. And nawa po yung mga kapatiran natin na wala dito, anuman po mga lakad nila, naway sinamahan sila ng Panginoon at iningatan. Amen po. At sa ating mga kapatiran na nasa Amerika, they're having their iba-ibang parte pala, ng mundo. They're having their mentoring, pero nagpaparamdam na po na malapit na silang matapos. Nagtatanungan na lang po sila at nagsisharing. So, please bear with us. Parang ganun, wait for us. Parang meron tayong mga remnant ngayon, at saka mga puyaters. Nagbabadya. Ayan po. Ayan nauna na nagpaalam si Mimi Ana. Kasi, pag-pray pala natin si Reyna, may lagnat pala si Reyna, mga kapatid. Tsaka pala, sabi ko nga pala, nag-share din pala si Mimi Ana, sabi niya pala kanina. Pasensya na po, may lagnat si Reyna. Ang testing of faith, nagpo-produce po, ito po yung share niya, nagpo-produce daw ng perseverance which ultimately leads to maturity and completeness in Christ. Amen. Tunay po, nakakumpleto tayo nito. Kung anong kulang sa atin, kinokumpleto niya. Amen. And opportunities din ito to develop Christ-like character. Wow. If you are not a patient like Christ, the trials that you're passing right now, you'll become Christ-like. You'll be patient one day. You will overcome. Amen. And yung joy na ito doesn't mean being happy about the pain itself. So, it's not just the mere word joy in your trials, but finding joy in the deeper purpose that suffering can bring. Amen. Yay! Nagsasuffer ako ngayon. Hindi po ganun. Kung hindi, yes, after this suffering na to, after this trial, I know I will become strong. God's purpose will come to pass in my life. Amen. That's why we have joy in our trials and sufferings. Not because of the pain itself. Not because of the suffering that we're suffering. Ayun po, suffering. Amen po. Naunawaan naman po natin yun, di ba? Sige po. Sino pa po ang pwede pang magbahagi? Maraming salamat po at join din, din si Mimi Ana, kahit na po may lagnat si Reyna. Sino po ang pwede mag-pray para kay baby Reyna? Ayan, ngumungaya sa atin. Tatawagin ko pa naman sana. Pagpipray si Sis Reyna. Kasi may lagnat daw po. Pwede na. Pag pwede ka na po, wag mo naman lunukin ng biglaan, baka mabilawan ka. Amen. Let's just wait po. Pasensya na po. Nang gutom na. Ayan. Nag-over. Kasi ako, nagpaliwanag ayan po. Muli, salamat sa nag-insight, karagdagang reflection. Ayan po. Panalangin po natin ang anak ni Sis Ana. Yes. Reyna. May lagnat daw po. Hindi ko natanong kung bakit o ano. Okay po. Our Father in Heaven, muli Panginoon, lumalapit kami sa iyo.
humihingi, Panginoon, ng tulong mo. Kumakato kami sa iyong harapan, Panginoon, sa iyong makapangyarihang kamay, O God. Ang kagalingan po, O God, ng anak ni Sis Ana, ni si Reyna, Panginoon. Lord, ikaw nakakabatid, nakakaalam po ano po yung kalagayan ni Reyna, Panginoon. Hawakan mo po, O God, yung part ng kanyang katawan, Panginoon, na masakit, O God. Lord, nothing is impossible to you, Lord. Ikaw ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ayaw mong ayusin ang lahat ng sitwasyon. Hallelujah, Jesus. Galing, Jesus, maging ang patay, nabubuhay mo pa. Lord, kaya kami nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Kaming mga anak mo, God. Pinakilala mo sa amin kung gaano ka Hallelujah. makapangyarihan. Kung paano mo kami inayos, kung paano kami binago, kung paano mo kami pinagaling espiritual. Ganun mo din po pagagalingin. Tiray na, Panginoon. Hallelujah. Muli, O Claim, God, O God, for the healing. Hallelujah. pinastor mo po ang kanyang We thank you so much for the healing. nagmumula sa iyo, Jesus' name, Panginoon. O God. Sinabi mo rin sa iyong salita, Panginoon, ano mang hingin namin sa pangalan mo, Kristo. Kaya hinihingi namin sa iyo, Jesus Christ, ang kagalingan ni Reyna, O God. Ito, O God, Hallelujah. ay ariin namin, natanggap na namin ang aming mga panalangin, ang aming mga kahilingan sa iyo. Ibaba mo po ang kagalingan kay Reyna sa pangalan mo, Kristo. Yes, Lord. Maging Yes, Lord. at tigilan, Panginoon, na narito, O God, may mga karamdaman sa katawan, O God. Sa aming kapatid na si Yumi, sa kanyang kapagalan, sa kanyang Hallelujah. pagtatakbo, Yes, O God. God, the renewal of her strength. O God, renew his strength, O God. Restore mo po ang kanyang kalakasan, Panginoon. Sa pangalan mo, Kristo, ang kagalingan, O God, ng kanyang mga karamdaman, Panginoon. Sa kasukasuan, Panginoon. Sa kanyang braso, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, O God, Jesus. sa blessing na patuloy na pinagkakaloob mo, O God. Sa trabaho, Panginoon, si Yumi, Panginoon. Ikaw po mag-ingat, patuloy na magpala sa kanya, Panginoon. Hallelujah. We Tuloy. receive it in Lalo Jesus' name. O salita, magbigay sa kanya, O God, ng kalakasan, katatagan, sa lahat ng pagsubok na pagdadaanan niya, Panginoon. Magbigay ito ng kaligayahan sa kanyang buhay, O God, sa buong pamilya. Ganun din po kay Brother Paz, O God. Kagalingan, Panginoon, sa part, O Hallelujah. God. It's like a part, O God. Ikaw po nakakaalam, O God, part ng katawan niya. Tulungan niyo po siya, O God, sa ministry niya. Samahan niyo po siya, O God. Pagtagumpayan niyo po ang lahat ng ministry na binibigay mo sa kanya, Panginoon. Hallelujah. Sa buhay ni Brother Paz, O God, we're always available, O God, sa paglilingkod sa Thank iyo, you, Panginoon. Lord. Thank you, Lord. Salamat sa wisdom na patuloy na binibigay mo sa kanya, Panginoon. Salamat, O God, sa pagpili mo sa kanya, O God. Thank you so much, Lord, sa mga pagsubok na pinagdadaanan niya, O God. Ngayon, ipagkakalam, Yes, ikaw O po Lord. magpapaan at magbigay ng kaligayahan at ang salita mo, O God, ang magbigay sa kanya ng tunay na joy, O God, sa buhay niya, despite na nararanasan niya, Panginoon. Ano man ito, O God, tangi ikaw lamang, O God. Kaya ikaw po magpatagumpay dito sa pangalan mo, Jesus Christ. Mangyari nawa, O God, ang kalooban mo po, O God, sa buhay Amen. ng Amen. Brother Paz, si Brother Paz Ramil Rales, O God. Salamat, O God, kay Sisteng, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na sinasamahan, ginagabayan mo, iniingatan, O God, kanyang journey, O God, bilang anak mo, Panginoon. Salamat, O God, sa ministry na binigay mo sa kanya, kanyang asawa at anak, Panginoon. Magbigay Hallelujah. liwanag, pagdating salita, O God. Ang tumulong sa kanya upang mapagtagumpayan ang pagsubok niya sa Yes, relationship Lord. sa asawa niya, Hallelujah. kanyang mga kasamahan, O God, Yes, O Lord. Hallelujah. Abutin mo po ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. pamilya niya, financial, O God, physical, Panginoon, at ikaw nakakaalam. Sabi nga niya, matanda na siya, marami na siyang nararamdaman. Lord, walang imposible sa iyo, O God. Ikaw magpapagaling sa kanya, ikaw magre-renew, mag-restore ng kanyang kalakasan, ng kanyang kalusugan, O God. Tutulungan mo siya, O God, pagtagumpayan niya, O God, ang mabigat niyang trabaho sa edad niya, O God, nag-aalala siya. Ngunit ikaw magbibigay sa kanya ng comfort, ng joy, ng peace, O God. Despite sa mga pagsubok, O God, na pinagdadaanan niya ngayon, O God. Yes, Lord. Yes, Lord. Lumalapit kami sa inyo, Panginoon.
sa iyong pangako, O God, sa mga taong umaasa sa iyo at nagtitiwala, O God. Hindi masasayang pagpapagal ni Sis Teng, O God, Yes, O Lord. niya sa iyo, Panginoon. Galingan, Panginoon, kay Ate Teng in Jesus' name. Ang hinahanap niya, ang pinagtitiwalaan niya ay makapangyarihan sa lahat. Ikaw po, Panginoon, aming Diyos na buhay. Diyos sa ng tao, walang bagay na mahirap sa iyo. At tutulungan mo po, God, ang bawat isa sa amin, Sis Annalie, Yes, Lord. Hallelujah. karamdaman. Tulungan niyo po siya ng kagalingan, O God. Pagkaloob niyo po, O God, mass recovery sa kanya pagtutugo, Panginoon. Patigilin niyo po ito sa pangalan mo, Kristo. Patigilin niyo po ito, O God, sa pangalan mo, Jesus Christ, aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Yes, Lord. Malapit kami sa iyo, Tulungan niyo po, God, Panginoon. Hallelujah. Aming kapatid na si Annalie, hanggang sa kanyang mga anak, O God. Ano po yung pinagdadaan ng pagsubok, Yes. ikaw po, patagumpay ito, financial, Thank you so much. spiritual man ito, Panginoon, sa personal nila, Panginoon, sa relationships ng, O God, ng kanyang mga mahal sa buhay, O God. Lord, ikaw mag-aayos ito. Sa pangalan mo, Kristo, walang imposible. Ikaw po ang papat sa mga sitwasyon na mahirap, madali para sa iyo, Panginoon. Salamat, O God. Aming panalangin, Panginoon, sa buhay ni Sis Annalie, O God. Yan din po, Panginoon, kay Sis Ana, Panginoon. Babaan niyo po ang kagalingan, ang pagpapalang nagmumula sa iyo, Panginoon. Breakthrough financial, Panginoon. Ikaw po magkakalugtog ano man yung mga ninakaw ng kaaway, Panginoon. Ibabalik mo ito, Panginoon. Siksik, diglig, umaapo, Panginoon. Higit sa lahat, wisdom na nagmumula sa iyo, kalakasan, spiritual, Panginoon, upang lahat ng pagsubok, mapagtagumpayan mo, God. Inaatian ng Panginoon, pagsubok sa health, pagsubok, Panginoon, sa mga relationship, Panginoon, makikisalimuha, O God, sa kapwa. Salamat, O God, sa ibibigay mong pagpapala, O God, sa buhay ni Sis Ana, Panginoon, kagalingan sa buong pamilya, Panginoon, at ikaw po magbibigay ng divine protection, Panginoon, sa pamilya ito. At financial, Panginoon, ikaw po magkakaloob yun, Panginoon, sa pangalan ng Jesus Christ. At ang bagong trabaho ni Kuya David at kay Ate Ana, ikaw po, O God, na magbibigay sa kanya. Hallelujah. Thank you, Lord, sa guidance. Panginoon, sa araw-araw na sa kanyang pagtatrabaho, O God, kalakasan, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ganun po kay aming kapatid na Sis Ana, Panginoon Iwasaki. Salamat, O God, sa buhay niya. Patuloy mo siyang ginagamit sa ministry niya, Panginoon, sa GSMI, at sa ministry na ibigay mo sa iba pang gawain, Panginoon. Salamat, O God, sa wisdom na patuloy na ibigay mo sa kanya. So, ibigay mo sa kanya malusog na katawan, malusog na spiritual life, Panginoon. Salamat, O God, at patuloy mo siya sinasamahan sa kanyang mga pagsubok, Panginoon, sa kabila, O God, ng pagkakasakit niya, pagkakasakit ng kanyang anak, sa sitwasyon niya, Panginoon. Ikaw po nakakaalam. Yes, O Lord. Lahat ng area ng buhay niyo, Panginoon. Panginoon. Ka, Panginoon. Hallelujah. Kaya nito, Panginoon, sa ministry na pinagkaloob mo sa kanyang pamilya, Lord, patuloy kang maghari, patuloy kang magbigay ng kalakasan, sa kanya pang katatagan, kapayapaan, pag-asa, at In joy. Jesus' name, O Lord. Sa bawat isa, O God, sa bawat pamilya, O God, namin, Panginoon. Salamat, O God, sa ibibigay mo, O God, nakatagumpayan sa lahat ng gawain na pinagkaloob mo kay Sis Ana, O God. Salamat sa matagumpay, O God, sa matagumpay, O God, na ibinibigay mo sa kanya, O God, na patuloy mo, O God, na pinararanas sa kanya, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang iyong kapangyarihan, O God. Patuloy mo provide, O God, ang pangangailangan nila. In Jesus' name we pray, O Lord God. Salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray, maging, O God, sa aming kapatid, O God, Sis Janet, Panginoon, salamat sa ministry ng Dulos for Christ, O God. Salamat, O God, sa Homie Christ Church, O God. Salamat, O God, sa paglilid niya, Panginoon, sa amin, O God, dito, O God, sa Mommy Christ, O God, morning devotion. Salamat, O God, sa ministry na patuloy, O God, na pinahiram mo sa kanya, pinagkakatiwala mo sa kanya. Ikaw po ang patuloy na mag-provide sa kanya, patuloy na magbigay sa kanya, mag-sustain, mag-supply. Hallelujah. Sa wisdom, sa kalakasan, spiritual, O God, maging sa kanyang kalusugan, O God, patuloy mo siyang magamit sa mga gawain, Panginoon, to glorify you, Lord, patuloy siyang gamitin sa na maakay niya, sa pag-akay niya, Panginoon, sa mga taong naghahanap ng liwanag, naghahanap ng Kristo, O God, upang naghahanap ng kaligtasan, Panginoon. Gamitin mo po ang mga leader na ito, Panginoon, sa pangalan mo, Kristo. At salamat, O God, ikaw po ang bigay na, O God,
ng joy sa puso, O God, ni Sis Janet, O God. Ano man ang pagsubok na pagdaanan niya, yung napag-aralan namin ngayon, O God, yung joy, O God, ni-apply niya ito sa buhay niya, maging sa bawat isa, Amen, Panginoon. amen. Hallelujah. Praise God. Sa amin ng kalakasan, katatagan, kapayapaan, perseverance, katatagan, O God, at magpapatuloy kami dahil ang joy na ito, magdudulot ito sa amin ng hope, Panginoon. Na ikaw pa, Thank you so ay much. hindi ka magkukulang. We need to trust lang sa iyo, Panginoon, na sinabi mo mag-trust and depend on you sa kabila ng aming mga pagsubok upang ang joy manatili sa aming mga puso sa bawat pamilya namin, O God. Ibaba mo po, O God, ang pagpapala sa tahanan ni Sis Janet, siksik, liglig, umaapaw sa bawat isa sa amin, O God. I Sa iyo, receive in Jesus' name. Receive in Jesus' name. Jesus, we pray. We thank you so much, Lord, sa buhay ni Brother Joshua, Panginoon. Reverend Joshua, O God, salamat, O God, sa ministry, nagkalumot sa kanya, Hallelujah. Panginoon. Sa love so much. Children's ministry, O God. O God, Panginoon, na lahat ng pangangailangan niya to glorify you, Lord, at sa kanyang kalakasang, O God, Yes, O God. Strengthen him, O Lord. one, Panginoon, at sa ministry, Panginoon, katagumpayan, Panginoon, at joy, Panginoon, pagaloob mo, O God, sa puso niya, manatili, patuloy na salita, Panginoon, na iniwan ngayong gabi, joy, O God, sa kabila ng kanyang mga pagsubok, samahan niyo po siya at pagtagumpayan niyo po, O God. Salamat, O God, sa iyong kapurihan po sa buhay ni Brother Joshua. Ikaw patuloy na mag-ingat sa kanya at mag-provide ng lahat ng pangangailangan niya according to your will. Jesus. At buhay, Panginoon, ni yung iba pa namin kapatiran, kay Sis Mary Grace, Panginoon, kay Sis Rhea, Panginoon, Praise the Lord sa buhay ng bawat isa. Panginoon, ng mga kapatid namin, kay Sis Mary Grace, ano man po yung pinagdadaanan niya, Panginoon, ikaw lang po nakakaalam, ngunit ibinigay mo ngayong salita is yung po ang tumanim, O God, sa puso niya ang joy, magalak, O God, sa kabila ng mga pagsubok, dahil ito magpapatatag sa amin, sa aming pananampalataya. Thank you, Lord. At Hallelujah. Pastor, mapalapit kami sa iyo, Panginoon, mapalapit siya sa iyo, Panginoon, at mas makilala ka pa niya, Panginoon, kung gaano ka Thank you so kilos much. Thank you so much. sa buhay niya, Panginoon. Sa pagsubok na ito, palalakasin po siya at bibigyan mo po siya ng hope at ang joy na ito ay mananatili at makikita ito ng kanyang pamilya. Iliwan niya, Panginoon, pamilya. Salamat, Panginoon, sa gagawin mo, O God, nakatagumpayan sa ministry na binigay mo, Panginoon, sa Team Jesus, O God, sa America. Salamat po, O God, sa ministry ito na pinagdalo mo kay Sis Mary Grace, kay Sis Gina, O God. Salamat, O God, sa wisdom na patuloy na binibigay mo, O God, sa buhay ni Sis Mary Grace. At salamat, O God, sa kanyang pamilya. Ikaw po magbigay, O God, ng katagalitan ng ito, O God. Sa pangalan mo, Kristo, itinataas ko po ito sa in Jesus' name we pray. Hallelujah. Lord, kay Mami G, O Lord, in Jesus' name. Salamat, God, sa patuloy na pagsiknyap sa iyo, Panginoon, sa pagdago niya, Panginoon, at patuloy siya, Panginoon, na umaasa sa iyo, Panginoon, patuloy siya nagsisik sa iyo, Panginoon, at ang joy na yun, Panginoon, ang magbibigay sa kanya, O God, ng katagumpayan sa lahat na pagsubok niya, sa kanyang karamdaman, O God, sa kanyang mga pagsubok, ano man ito, Panginoon, ikaw nakakaalam kung anumang pagsubok na pinagdadaanan ng aming kapatid na si Rhea, Panginoon. Kaya tulungan niyo po siya, Panginoon, na mapagtagumpayan niya ito, O God, maging ang kanyang sakit, Panginoon, na nararanasan niya. Pagalingin niyo po siya, Panginoon. Yes, O Lord. We plead, O God. We plead and our hearts are crying, O God. Sa iyo, O God, nagtitiwala kami ang kagalingan niya, ibaba niyo po, O God, sa pangalan mo, Kristo. In Jesus' name, palakasin niyo po siya, O God, ang kanyang katawang panlupa, O God. Tulungan niyo po siya upang magamit mo po siya, O God, sa iyong gawain, Panginoon, sa kanyang pamilya. Ano pa, O God, ministry na ibibigay mo sa kanya, Panginoon. Ipagkakatiwala mo sa kanya. Kaya, Lord, sa iyo ang kapurihan, sa iyo namin isinosurrender, sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng ito, Panginoon, ang kagalingan, O God, na may O God, ang peace, ang joy, ang love, O God, sa tahanan ni Rhea, O God. At sa bawat isa, O God, Lord, tinataas ko, Panginoon, ibaba niyo po, siksik, tiglig, umaapaw, ang pagpapalang nagmumula sa iyo sa bawat tahanan namin, O God, sa aming mga anak, O God, sa bawat isa sa amin, O God, ang pagpapalang nagmumula sa iyo, ibaba mo, Panginoon, in Jesus' name we pray, O Lord God. I rebuke, O God, ang gawa ng kaaway sa bawat isa sa amin. Ibibigay mo sa amin ang matagumpay na buhay, Panginoon. Hallelujah.
umaasa sa iyo, O God. Aming Diyos na tapat at makapangyarihan sa lahat. Salamat, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ayan po. Welcome, Merica at Pinas. Welcome po, welcome back sa kay Mami G, kay Mrs. Rhea, at andito na rin po si Sweet Mary. Ayan, good morning dyan. Amen. Salamat sa prayer, Ate Lily. Ayan po. Thank you so much. aalis na si Sis Maria eh. Magre-recap ka pa nga eh. Andiyan na pala si Mimi G. Oh, at saka si Sis Rhea, Sweet Mary. Ayan. Ay, nakarating. Ayan. Sige po. Kung sino pa po ang may time na pwede pang mag-recap kila Mami G at makakapagsagot ng ating katanungan, very much welcome po. At para maging malaya po kayong sumagot, ayan, tayo po'y magpaalam na sa live. Ayan, magandang gabi pong muli, magandang umaga, magandang hapon, sino man pong manunood nito later on, whatever the time of day is, nawa po matanggap din yun sa puso ninyo kung ano yung pangusap ng Panginoon sa bawat isa. Amen po. To God be all the glory. See you po muli tomorrow. At tomorrow night, meron po tayong GSMI. And after that, to follow po yung meron din kasunod na women's life group. So, kita-kits po. Just text us so we can add you in the group. Ayan. God bless everyone. Good night, good morning, and good afternoon.